also in the world with Falcons AP Bren leading 1-0 in a best-of-3 series. Alam mo maganda yung nasabi ni Hanse na yung panonood dito may matututunan kasi burrito nga may natutunan kanina di ba? And masarap din actually panoorin yung drafting pattern nitong dalawang to. Kanina nabanggit natin na ang daming inopen, nagkatrapan pa silang dalawa. And dito mo dito mo makikita yung intensity. Hindi lang sa loob ng game, kundi pati na rin yung laban ng utak sa labas ng game. Ngayon, makikita natin Liquid Philippines, sila ang first pick again, open ng Ling, open ng Zask, and open pa yung Harit. So again, this is beneficial for Falcons AP Bren kasi pwedeng dalawa yung makuha nila. Pwede kunin nila yung Harit Hylos and Ling naman for Liquid Philippines, or kunin ng Liquid yung Harit, but then again, you'd give out the Ling and the Hylos towards the side of FCAP. Talagang subukan ito ng utak, no? Remember, si Syre at saka si Coach TikTok, sila yung dalawa na galing doon sa mid-season transfer na ngayon nakikita natin dito si Syre na nakadiscover din ng napakaraming mga esports athlete, esports players na ngayon ay sikat na, di ba? Ayan, first pick for Liquid Philippines. Roger is banned out. Ling, Harit, and Zask are the options. Ano kaya ang pipiliin? Actually, inuna yung kabayo. Okay, well, Wow. kabayo naman yung logo nila. Pwede man. Wow, kakaiba ito. Pero dahil dito ay may mga open na pwedeng i-priority ng Falcons AP Prep. For example, the Ling and the Edit. Naniniwala ako na pwede nga naman talaga. Ay, Edit? Ayan na. Ayan ang Harit. mainit. Harit. Sa bagay, nakatanggal din naman yung Roger. Ngayon, presado kang kumuha ng magandang gold lane matchup dito versus the Harit. Two heroes come into mind. Nandyan yung Claude, but also the Moskov. Yung dalawang hero na yun kasi hindi naman nila kaya actually yung laning stage versus the Harit. Pero pag nakalagpas yan na medyo happy-happy ka sa laning stage, you scale well towards the late game. Ang dilemma mo is may marksman din, yung FCAP. Yung Edit nagpapanggap lang yan, pero marksman talaga yan. Tank / marksman yung Edit. So for the side of Liquid Philippines, kailangan nila ng medyo high tempo na hero. Ang problema, nakaban yung Julian, wala na silang flex option. I would say, pwede rin naman yung Hayabusa, but the thing is, kukulangin sila sa damage. Ayan na. Ikaw na Hayabusa and Ruby gold lane ata to. For the side of Liquid Philippines. We don't know yet, pwede mapunta sa kamay ni JP. Si Benny Cutie, ba nakita na natin mag-Ruby? Parang So far this season, parang hindi pa ata eh. parang execration days pa yung mga ganun yan, yung mga gold lane choke. Oo. Parang malalim yung hugot dito ng Liquid Philippines. But that is definitely a flex option, no? If ever man gusto nilang ilagay si Benny Cutie sa isang fighter role. But for FCAP, jungle, Nolan maybe? Or Ling ulit, para kay Caldizi? Parang nagre-ready sila dito at ayan na nga yung Ling. Kinuha na ng Falcons AP Bren. Ang kailangan lang nilang isipin dito is yung continuous crowd control na manggagaling at magiging threat mamaya sa isang Ruby. Pero hindi pa natin kasi sure kung ito ba ay gold lane, ito ba ay XP lane, or even roamer dahil nga meron ding Hylos sa kabila. Ngayon, galis na rin sila ng Valentina. Available pa yung mga kaninang heroes na nakita natin. For example, the Zask, even the mga Faramis. And let's see kung paano ang magiging atake dito kasi wala pa parehas na mage at pwede sila mag-ipitan dito. Yeah, honestly, just wrapping up the first phase ng ating bans or and picks. Ang tanging sigurado ka lang talaga para kaya depending on the last two picks. Yawi! Also acknowledging the team Si of Yawi! Liquid Academy here. Di si Yawi ano eh, si Si Yoshi Yoshi yan, yan, si Yoshi. here as well. Joke lang, guys, joke Major lang. love and of course to our kids na nandito ngayon sa MPL Arena. We'd love to see you guys and maraming salamat sa pagpunta. And I feel like nagpapasalamat din itong si Kyle TC kasi nakuha niya yung Ling para sa kanya ulit na ginamit niya from a while ago. But the Valentina is gonna start off the ban for the Beast. Meanwhile, Johit kagad ang tatanggalin ng Liquid. Super interesting nung Valentina ban. They could have gotten it themselves kasi usually pinagtatapat talaga yun sa Hylos. Pwede mong kunin yung Glorious Pathway, pwede mong kunin din yung I'm Offended. Pero I think ang gusto mangyari dito ng FCAP is kami first pick, pipiliin namin yung mga may iwang option. Ang natira dito is yung Aurora, pati na rin yung Lilia. There's still the Zask for both sides. So I think ang gusto mangyari dito ng FCAP, either i-force nila yung Zask sa side ng Liquid Philippines, tapos kuha sila ng pang-counter sa last pick. Like again, pwede silang humanap ng mas better na option like yung Aurora, Lilia. Lilia, I think works well for them. Pero, okay, go for Vexana. Okay, so sa kabila naman ang available dito is the Aurora, yung mga binanggit mo nga kanina, and even the Zask. Paano nila tatapanan nito at madidiscover at malalaman na natin ngayon kung ano nga ba magiging role nitong Ruby. Parang ganda ng Aurora dito sa Liquid Philippines. Aurora, tapos magmamarksman sila dito. Aurora Terizla? Aurora Terizla, maybe? Tapos Ruby Gold? Or, kung gusto mo ng medyo risky, pwede silang kumuha ng marksman kay Benny Cutie, ilagay nila sa XP yung Hylos. Oo nga, mga Moskov, ganon. Moskov, Claude. Kung gusto mo na talaga ng risky, pwede ka mag-Brody. Ay! Oo nga naman, kanina Wow! pa pinaban pag may Kanina gold lane pa to. Harit. Wow! Lunox gold lane ni Benny Cutie. Wow, ngayon lang natin makikita uli. Kasi dati ilalagay na sa golden yan. Laging kalaban ng Harit, laging kalaban ng Alice noong mga panahon na yon. So ngayon,
Ano ang final pick ng Falcons AP Lolita! Friend? Lolita, dali, balik mo yung ano. Kaso hindi pa rin nababalik yun, hindi nga pala projectile yun. Kahapon ka lang natin nakikita. Ay, oh my goodness. Nakalusot. Tiger pick. Lumusot, boss. Alam mo yung mahirap dito? Lahat ng heroes ng Liquid Philippines, ang sakit sa loob pag nag-purify ka. Yung Lunox, wala kang Ruby DD. Oo. 'Di ba? Yung Aurora, wala kang isang malaking initiation tool. Puro ka na lang re-engage. Walang dash Yung yan Ruby, malungkot lalo yan pag nag-force na mag-purify yan. So, parang, oo nga naman, ang ganda ng choice ng FCAP na kumuha ng Tigreal kasi sa isip-isip ni Ogwen, kahit sino pwede kong setan. Tigreal making an appearance para sa Falcons AP Bren, pero Lunox naman ang nasa Team Liquid Philippines. 5 check lang mo. Casters, kayo nang bahala. Nagsalita na ang mga audience sa MPL Arena. Ngayon tayo Welcome magkakaalaman to Mobile dahil Legends. match point na for Falcons AP Bren. For the longest time, sa araw na ito, kahapon, ipinagkait sa atin ang Lunox Harith matchup sa gold lane, pero ngayon mukhang mangyayari na siya finally. Oo, parang bumabalik na tayo sa dati. Sa dating MLBB na yung gold lane natin ay mga mage din. So medyo crucial na early game para dito sa mga mages na nasa gold lane. At kanya-kanyang suntukan na naman Oo. dito sa ating mga players. Very reliant sa teamfight na naman na makikita nating mga pagtatagpo. Pero Ogwen dito ay medyo mapapalo. Bigla-bigla nila Sanji, JP, and Carl. Tapos mukhang nagabol pa ng kaunti. Kamuntigan siya Ay, dun, ha? Sobra naman. Dito Wanderer pa lang. Kaunti ka na magkaroon ng first blood. Ganun ka-intense yung ating laban. Pero makikita natin na hindi din agad na parang nagiging maasim Oo. yung mga players natin. Pag hindi mo napapa-flicker, ay hindi na rin naman nila masyadong fino-force out. And even for Ogwen, ay nagiging, kumbaga ay napakatansyado lang din niya kung babato niya na rin ba. Alam naman niya na makakalakad pa naman siya papalayo. So, magandang palitan lang muna ngayon. Naramdaman natin mula doon sa naging unang pagkikita pa lang ng dalawang teams natin dito na talagang parang nakapag-reset din ang Team Liquid matapos nung kanilang naging pagkatalo kanina. So, wala pa namang makakapagsabi kung ano magiging kinalabasan kasi very reliant nga tayo sa kung sino nga bang makakuha ng advantage dito sa early game na so far ay matahi-tahimik pa naman for both of these teams. Oh, kalmado pa lang. Parang yun na siguro yung sistema pagka itong dalawang teams yung magkatapat. Dahil mahirap din na magbigay ng impormasyon kung nasan ba si sino at sino yung nandun. Hindi, totoo naman. Pero importante nga naman yun. Oo. Kasi kailangan, katulad ng kanina, di ba? Lalo yung mga ma-setup natin na roamers dito, which in this case ay hindi man Johen para kay Ogwen, Tigreal pa din. So maganda na meron silang kahit paano magiging ideya para mas sakop na maraming sakop doon sa kung anong mga gusto nila mag-implosion plays. Kasi ngayon, tingnan mo, maganda ang pagkakapwesto ni Ogwen! Okay, implosion para sa kanya at mahatak doon yung dalawang players na side ng TLPH. Sanford na kanya makukuha at pero napakaganda dito ng pagbitaw ng Virgin Creation ni Sanji. Kaya naman Carding si makakakuha na kill. Pero may bawi agad. Pulang PC naman against JP. Pero yung pagong mapupunta sa side ng FCAP. Si Ogwen lamang ang nawala at okay na okay lang yon. Kung ikaw ang Falcons AP Bren, dahil natanggal mo yung XP lane, natanggal mo pa dito yung roamer din ng Team Liquid. So nawalan na naman ng advantage dito. Hindi na naman natin nakita na nakaporma ang Team Liquid na maayos pagdating ng mga turtle fights. Parang ano to no? Parang bagong panahon na usually sanay na sanay tayo pag Team Liquid, di ba? Parang nakakauna na sila palagi, yung XP lane naka-ready na sa mga turtle objectives. Pero this time, ang ganda lagi ng sagot ng Falcons AP Bren. Nakaka-timingan kasi agad no? So parang ang pang-disrupt ngayon ng TLPH, parang gamitin na natin para ma-zone out na si Ogwen, salubungin na natin agad. Kasi parang napapalalim din yung positioning, so medyo mapapabagal ngayon yung rotation ng side ng FCAP. But 3 minutes pa lang, 1.1k gold lead na agad para dito sa Falcon City. So, kung sa bagay nga naman ay at least maghintayan pa naman tayo for our gold laners. Pero teka, doon sa mid parang may nabawasan ng sobra doon, which is si Sanji. Mabuti na lang at makakalakad din siya papalayo at hindi pa naman makakakuha dito ng isa pang casualty ang Falcons AP Bren. Pero going back ay, kumbaga for Team Liquid especially, hindi pa naman natin sobrang kasama si Benny QT. Parang kailangan lang din natin magdoble ingat ngayon kasi parang hindi ito yung tipong maghahanap talaga ng sugod. Oo, sugod, oo, pero yung kumbaga setup, hindi naman ganun yung hero ngayon ni JP. So talagang tamang timing lang yung setup. Kay Sanford pala manggagaling. Ayun na, nahatak na si Flam PC laban sa tatlo. At ginamit na nga dito yung Earth Shot, yung Primal Wrath pala. Pero nga lang, hindi sabat kasi tatlo nga yung kalaban niya dun sa itaas. So secure kill para dito sa TLPH. At dito nila, panigurado gusto munang i-focus ang kanilang mga atensyon. Kasi dito, at least, kaya Sanford ay meron silang, kumbaga, certain level ng crowd control. Lalo pagka sinabi mo sila ni Sanji, at least ito yung posibleng mga Sansan duo, synergy plays na dapat makita natin kung ikaw nasa Team Liquid. Pero ngayon, ito, ma-anticipate nila si Ogwen. Hindi pa pwedeng maulit yung nangyari ng first turtle kanina na nakapwesto na maigi si Ogwen tapos nakauna siya for Falcons AP Frame. Kaya pala nandun na rin na naglalakad si Sanji kasi dun sa area na yun, yung implosion, another implosion na naman. Sacred Hammer para mahatid dito si Sanford at labitaw na nga doon yung Inji Boy. Sanford is gonna be down. Dadating na rin si Carl TC, Devils of Blades. Makukuha na rin si JP from Carl TC. Mapupunta yung pagong. Meron pang quad shadow ngayon si Carl TZ at mukhang bumabawi sila ng kaunti-unti. Kaso napatumbad na rin siya doon ni Kyle. Sinahalitan ngayon si Sanji. Pero may freeze
Sanji. So probably mamaya ay may kita natin na mag-connect Oo. doon sa place ng TLPH. But so far, it's more the aggressive play para dito sa FCAP. And pagdating doon sa gold naman, sa gold lane, parang lumalamang si Super Marco. Tsaka yung nagiging interesting din dito for Falcons AP Brain, parang paulit-ulit nilang pinipili si Sanford. Siya yung kailangan nating matanggal dito for Team Liquid PH. Kapag natira naman na sina JP, kapag natira naman na sina Carl TZ at sina Sanji, meron naman na tayong magiging pansagot. Kasi mawawalan na sila ng hard na pang-interrupt talaga dito sa atin. Kaya parang mas nangingibabaw ngayon talaga yung pressure ng Falcons AP Brain. Kapag nagkaka-team fight, sabi pa naman natin, sobrang team fight centric ngayon ng dalawang teams natin in terms of composition. Oo, kaya siguro continuous lang din yung pagsilip dito ni JP kung nasaan ba yung mga players ng FK para alam din nila yung way para mahabik yung sitwasyon ng ating laban. Pero naiiwan yung ibang mga lanes kasi si Flap TC makakasira na Torre sa taas. Mahahati ka yata ngayon eh. Gusto mo bang magsama-sama na agad ngayon ang Team Liquid pero makang pinili na lang nila na ipaubaya na nga yung isang torre alang-alang lang sa at least meron tayo magiging reliable source of crowd control ngayon ay magkakasama rin tayo kahit papaano. Si Carl na lang ang i-assign natin na humiwalay muna at talagang mag-angat-angat ng mga waves o kumuha ng mga trades. Pero kasi for Falcons AP Brain, ganun din yung ginagawa. Tapos nagiging mas maganda pa yung abang nila kapag may mga team fights na nangyayari dito. Alam mo, tsaka pag sa abang nila dun sa mga team fights, parang laging ginagawa ni KalTC. Ganda rin yung parang blueprint niya kanina game number 1. Lagi siyang pumupunta sa other lanes. Oo. Tapos nagtatry siya na mag-cut na minion wave. Kung makakasira ng Torre, why not? Para dito sa FCAP. So eto na naman. Eto na naman tayo sa storya na magkakaroon ng team fight bago magkaroon ng objective. Speaking of objective, sinisimula na dito na TLPH. Oo, teka lang kasi Owen, doon na naman siya sa ganung klaseng angulo manggagaling dito. Hindi pa naman nasa spatan ng mga miyembro ng Team Liquid at nakahatak naman kaunti sa side nila. Itong turtle objective natin pero sino na naman kaya mga umuuna kasi si Sanford doon, hindi yata kumonekta. May nakakonsin na si Ogwen ay maharangan dito ni JP. So parang i-reset yata. Ay, hindi. Nandito yung mga players ng FCAP at nakapuesto. Sinisimulaan yung third head. Ginamit yung Glorious Pathway. Pero implosion na i-reveal ko na sa mga players din ng TLPH. Pero Cardis pa rin ang makakakuha ng bagong Benny QT. Ginamit na dito yung mga Dorkening. Tapos yung grades naman para kay KalTC. At ang casualty is gonna be Ogwen and JP. Nag-iba yung takbo this time. Naramdaman natin yung kinaibahan na nandun yung prosensya ni Benny QT na by the way, bago yung naging turtle objective na yon ay nakatago lang ng pagkatagal-tagal dun sa isang rush. So naging magandang source of damage siya para dito sa Falcons AP Bren na initially ay nag-attempt din naman na sobrang mag-commit kasi maganda ulit eh. Nakahuli ng dalawa from si Owen using the implosion. Pero maging yung pagkaka-anticipate o yung magandang latag ng Glorious Pathway para nakatulong yun eh. Sa kung paano nakipagsabayan ang Team Liquid sa nakita natin na tagpuan nila kanina. So ngayon, medyo balanse pa naman pero malinaw na kailangan pa rin makahanap dito ng mga trades and objectives ng Team Liquid Philippines. Okay, so merong Eternal Guard. Natabahan yung dalawa! Naku si Sanji na hanap nila. Carl at TC naman may nakuha din. Si View nagkapalitan lang. Pero KalTC double kill na si JP. Aaray muna. Super Marco makakakuha ng isa. Eto na yung aggressive Falcons AP Bren. Nahanap na nila. Nakukuha na nila ng paulit-ulit yung mga gusto nila ng mga pick-offs ng mga laban at ngayon magkaka-access pa sila sa mid lane torre ng Team Liquid. Kung ikaw Team Liquid ngayon, parang ito na yung senyas na naku, maski yung pagkuha na naman ni KalTC ng mga buffs niya, magiging struggle para sa atin. Pero may natira naman na gapitik Oh, na buhay. Gapiso. Gapiso. Oh, Gapiso na buhay nga doon. Pero parang feeling ko, i-force dito ng FCAP if may opportunity. Kaya naman nakapwesto ngayon ng mga players ng TLPH para madepensahan yan. So talagang nakapit dito sa Gapitik na Torre doon sa may gitna. Dahil crucial nga doon sa Hayabusa buff or sa purple buff ni KalTC. No. Dito rin si Benny QT, kailangan Naka yata niya level 14 mag-double ingat kasi nakatago lang doon si Kyle. Mabuti na lamang hindi mo masyado lumalalim kasi wala or limitado nga rin yung informasyon na wakawak dito ng Team Liquid at ngayon nakikita nga nila na doon si Kyle TZ. Sa baba pa ulit-ulit lang na pressure ang pinapakita na naman dito ng Falcons AP Bren doon sa opposite lanes ng Team Liquid. Kung paano ka magre-respond dito sa ganitong klase ng sitwasyon, ramdam mo rin kasi yung namamagitan na lead sa pagitan ng dalawang teams na to eh. Kahit paano parang magdadalawang isip ka kung ikaw ang Team Liquid. Katulad yan, kaya na lang mag-check push ng Falcons AP Bren nang hindi natatakot eh. Oo, at saka nag-clear pa namin yung wave sa may bottom lane si Benny QT. Kaya medyo madedelay dito yung pang setup sana ng TLPH para maganda yung zone na ginagawa dito ni JP dahil mga ngalahati ang buhay dito ni Flap TC at mapipilitan na mag-reset. So mukhang magiging matagal na Lord the team fight, magiging battle of attrition to para sa TLPH and even FCAP. Oh, hindi mo lang alam kung paano mo i-manage yung mga waves ngayon kung ikaw ang Team Liquid kasi Falcons AP Bren. Para meron pa naman sila no Liberty na okay lang. Tatambay kami rito. Lamang naman kami sa waves, sa torre. Talagang maski sa gold ay hindi naman nila masyadong kailangang humabol kontra dito sa Team Liquid na hindi ganoon yung kinaharap nila ngayon. Even for pero kahit sabihin mo ganoon no? Parang in terms of gold, ayan, kung titignan naman natin, maging yung gold ay pantay na pantay for Oo Benny nga, QT no? and Super Marco. Feeling ko nag-aantay na lang dito ng opportunity na
libre yung mga players ng TLPH para makapag Dark Chaos Assault si Benny Cutie kasi parang nauunahan sila mag-setup, di ba? Huwag lang siyang makita agad. Oo, hindi siya nakakapag-spam. Pero meron na siyang item, meron pang Blood Wings para talagang may depensa. Ayan na naman! Ayan na naman si Caltisi doon sa may bottom lane. So, yun yung nagiging struggle ngayon kasi kailangan laging may mag-clear doon sa other lanes. Oo, kaya for Falcons AP Brain, kaya lang talaga nilang bumabad dito eh. Kasi kaya namang humabol agad-agad ni Kyle TZ kapag nagsimula na ng laban dito ang Team Liquid. And hindi mo naman din siguro maiisip na sobrang mag-engage dito sa Falcons AP Brain. Kasi for sure by now ay sobrang magkakadikit lang nila. Not unless etong si View ay maisipan nilang hanapin. Pero even din, hindi mo na yata i-risk yun eh kung ikaw ang Team Liquid. Kasi nga marami pang hindi alam o hindi visible na players sa side ng Falcons AP Brain. Particularly etong si Owen. Ayan oh. Ayun na naman, meron conceal, pero nakita nila ni Sanford, narinig nila. Mapipigilan yung setup play sana. May kita natin injector against the Black PC. Ay, naku mo, Earth Shatter pala yun. Pero nga lang si Sanford dito, halos wala ng buhay. Ang sakit ng mga criticals! Never so Blades, aalis. So pitik lang, para din sa ating dalawang kupunan. Alam ng Team Liquid na wala na yung implosion. Pero napilitan talagang tumakbo pa palayo kanina doon ang ibang mga miyembro ng Team Liquid. Even yung Revitalize ay na-force out na para rito kay JP. So reset lang kung reset na naman ang makita natin para dito sa dalawang kupunan. Sobrang taas ng tension dito sa nakikita nating Lord Objective. Sa sobrang nagkakasabay yung bugso ng damdamin ng dalawang teams natin. Nalilito na tayo na wala nga palang Johe dito sa Labrador. Alam ko, ejector yung nangyayari. Parang ganun kasi Onward Earth Shatter pala yun. Para din sa TLPH. So parang ganun ulit yung magiging pattern, no? Para sa laban natin, Implosion, nahanap na dito yung mga players ng TLPH. Mahagan si JP at medyo mahihiwalay yung kanilang depensa. Si Sanford makukuha na nila. Si JP rin ay mawawala na habang tinutuloy ng F-Cap. Dito yung Lord. Hindi rin nakahanap ng pagpupuhusan ng mga sago si Benny Cutie doon dahil ang ganda ng pagkakapili ng Falcons AP Bren sa kung saan nila gagawin yung nakita nating team fight kanina. Literal na wala nang naging sagot dito ang Team Liquid. Paano ka nga naman lalaban pa kung yung dalawang taga-front mo napatumba na agad ng Falcons AP Bren? Kaya natin sinasabi na sobrang decisive dito ng FCAP. Pag nakita si Sanford, siya actually yung recipient ng implosion. Oh, tsaka parang nahihiwalay dito yung dalawang pang-front nga na sinasabi mo dito for TLPH. Kasi supposedly si JP gagawa sana ng ginamit niya yung Glorious Pathway niya, diba? Yun sana yung go signal na papasok na sila. Pero yung isa sana magsa-set up ng play na ihiwalay dito ng FCAP kaya parang nadidisrupt yung gusto sana nilang gawing setup. So Lord dito sa may bottom lane, masira pa naman ng FCAP. So tingnan natin kung paano ang defense ang gagawin dito ng TLPH. Successfully ma-destroy nila. Okay, 14 minutes, wala nang shockwave pero mukhang si JP maalanganin yata. Sabi niya, higop pabalik para rito kay Ogwen. So wala na yung roamer ngayon ng Team Liquid at wala na rin yung isa nilang inhibitor turret. 9.8k gold lead para dito sa FCAP. So medyo nahihirapan ngayon TLPH kung paano depensa, pero ito nakapag-build na si JP ng kanyang Athena Shield. So yung mga damage dito from view and pagkamasakit yung pitik dito ng mga skills si Super Marco ay pwede mag-proc anytime. So hindi pinapahinga, pero continuous na pressure from FCAP. Ang daming pwedeng manggaling na setup dito even Flap, even Owen. Tapos yung dalawang yon, meron na rin silang sarili nilang mga immortality. So kahit na sabihin natin makahanap ng panic dito ang Team Liquid hindi mo kasi siguro na makukuha nila yung kill. Tapos meron pa silang ibang mga iisipin na sources of damage and follow-up. So talagang ito yung sitwasyon na mahihirapan kang humanap ng sagot kung mahihirapan kang humanap ng engage kung Team Liquid ka. Parang gusto mo mag-rely ng sobra sa counter-engage. Pero paano mo yung gagawin kung inuuna yung mga tagagawa noon para sa'yo? Oh, tsaka yung onward Earth Shatter kasi parang laging paliko eh. Oo. So talagang yung sinabi natin na naliliko nga talaga or napaghihiwalay yung supposedly front runners ng TLPH. But again, itong dalawang world caliber teams natin ay sanay na sa mga ganitong sitwasyon. For TLPH, may chance pa sila na mabaliktad ang sitwasyon ng ating laban dahil magkakaroon tayo ng Lord. Ang dami ng mga storya na parang masistil yung Lord tapos biglang babaliktad yung game. Pero yung pinaka-challenge dito for FCAP, pagbibigyan ba nila or bibigyan ba nila ng opportunity dito yung TLPH? Kasi parang iniisip ko rin ngayon kung ano bang pinakakakapitan ng Team Liquid in terms of defense nila. Oo, meron sila ng dalawang mage, pero parang medyo ilang kapag kinailangan nilang mag-all-in sa isang miyembro tapos nakakuha ng espasyo yung iba. Pero Ogun, nag-flicker na naman, papasok! Okay, nagamit na rin dito yung revitalize ni JP. Mawala ng immortality at haharap si Love PC. Tawagin ng Frigid Mason kasi Ogun makawala. Pero si Love PC na dito na at yung pitik ng mga criticals. Naku po, nakakuha na rin si JP. Si Sanford dito pero maghatak. Pero makakaunta na din naman ang double kill na para kay Super Marco Shadowhead. Hindi sapat yung damage. Pero ginamit na nga dito yung lightning. Ito na tayo para kay Benny Cutie. Super Marco makukuha niya. At ito na nga yata yung pagbawi. Pero dalawa pa tayo para sa FCAP. Tatlo naman sa TLPH. 3-4-3 at balik muna sa base dahil kinakailangang dumepensa at mag-clear ng mga minion waves ng Team Liquid. Pero doon mo na nakita yung glimpses na kapag ka pala meron silang isang maagap na nasalo o na-anticipate, particularly yung naging
naka-flow pa rin yung minion wave dito na FCAP at hindi pa rin itutuloy yung Lord. Maya't maya parang kailangan mong bumalik eh. Kapag ikaw ang Team Liquid, kailangan mong bumalik muna ng base at alalahanin yung mga minion waves na nakaangat kasi hindi mo pwedeng kalimutan na nandyan nga si Kyle TZ. Siya yung pwedeng magulat na lang tayo. Tapos siya pa yung gagawa ng split push para dito sa FCAP. Pero right now, at least paunti-unti, kung ikaw ay nasa side ng Team Liquid Philippines, ay nakikita na nila yung way kung paano sumagot. So sabi nila, hindi na nga tayo dapat yata maghiwalay. So dito tayo magtutulungan. Salim-salim puwersa para mabuksan. Dito si Black PC. Open implosion sa mga ni Ichi Boy. Tapos dun sa may likod. Tapos sa place para kay Candy. Gini sa naging target niya. At sumasayaw na. Dito si Super Marco. Double kill na para sa kanya. Pero si Mary Beauty. Biglang nagalit. Double kill para sa kanya. Lunox. Papasok pa ba rito? Si Kyle TZ, mukhang respeto na lang muna para sa Sansan Duo. Order of Brilliance, ikinumit na rin doon ni Benny Cutie, pero sa ngayon ay nakabawi na sila with a 2-4-3 trade. Kaso nga lang, si Carl TZ, yung isang napatumba ng Falcons AP Brett kanina, so hindi rin ito magiging madaling objective o Lord agad-agad na masisecure nila. Balikan natin kung ano ang mga naging kaganapan doon sa ating Infinite Instant Replay. Ang nakaraan. Ayan, nagtugma na si Ney. Nagkaroon ng magandang glorious pathway, tapos sumugod doon nung si Eta mula kay Sanford. Pero ito yung timing ni Benny Ayun na. Cutie. Yung Bilis si timing Benny ni Sanji. Cutie. Oh, ayun na. At doon na nasaktan na si Ogun kasi alam niya na nagamit niya yung Sacred Hammer, nagamit na dito yung mga pang-stop sa kanya. So yun pala yung timing na inaantay ng TLPH pag nawala na yung mga pang-kontra dito kay Benny Cutie na crowd control skills. Oo, pag wala nang magiging pansalo at kapag meron ka ng isang natanggal man lang na player dito from Falcons AP Bren na magiging malaki ang contribution kapag meron tayong mga team fights. Kitang-kita naman kanina, di ba? Nag-commit na agad si Sanford and even si JP using the glorious pathway to take one member out. And yung kinagandahan doon ay yung mga malalambot na heroes ng Team Liquid, lumikod muna talaga sila. Hindi sila yung sobrang sumama Kalmado at lang. nag-make sure na, sige, kung makahanap man dito ng magandang sagot ang Falcons AP Bren, malayo kami dyan. So kaya natin nakita na natanggal man doon yung si Carl and si JP, buhay pa naman yung crucial damage dealers and mga taga-defend nila. Oh, eto na naman. Eto na naman tayo sa mga breathtaking The Lord Take, Glorious Pathway. At meron na down from the Lord. Medyo makakalabahati yung buhay ni JP. Sanford napasok doon! Implosion! Para nila kayo open by may counter side ng PLPH. Magkakawala na ng mga immortality. Kyle! DC! Mamatay sa kamay dito ni Carl DC at si Sanji pa nga. Yung makakakuha ng Lord. TLPH, sinabi natin kanina, kaya ba nilang baliktarin yung 10k gold lead, 1.5k na lang ngayon at meron pang Lord! At 20 minutes lang naman na tayo dito sa laban natin. Doon nagtugma-tugma lahat ng pwedeng manggaling mula sa side ng Team Liquid. Especially for me, yung timing talaga ng Frigid Glacier dito ni Sanji. Kanina pa siya nagiging game changer para dito sa Team Liquid. At ngayon sila naman ang umaabante. Maging yung flicker, I'm offended pala ni Sanford kanina ng dalawa. Ang kumbaga ay napigilan muna doon sa agro na gusto nilang gawin. So now, basag na rin ang mid lane inhibitor turret ng Falcons AP Bren. At meron pa tayong 20-minute Lord na nagmamarcho sa top lane. No, 20 minutes na wala. 20 minutes na! Ganon ka-jump back yung ating laban. So meron na rin Queen Swings. Dito si Sanford, pinanakap. Pero nag-Ichi Boy. Si Flappy, yung kukuha lang mga damage dito. Pero meron sila mga immortality JP. Napakasakit. Hindi na sumako doon yung kanyang revitalize para mabuhay pa. Dalawa pa tayo para sa side ng DLPH. Carl DC, mahanap si Few. Pero mahanap ni Kyle DC naman. Dito si Sanford. Dalawa para sa tatlo. At depensa muna para sa Falcons AP Bren. Pero tumba na yung Lord. At ngayon, Cartesian and Benny Cutie lang ang may iwan para dumepensa. Sumisigaw na ang mga audience dito sa MPL Arena. Parang kung sila lang ang pwedeng mag-decide, gusto nilang dire-diretsuhin na eh. Oh, shoutout sa mga community leaders natin ngayon na nakatayo for both FCAP and even TLPH. Ay nakikita din natin si Mima Dars. Sa side naman ng Falcons AP Bren, sila Brent. Oo, buhay na buhay ang MPL Arena sa ganap na 8 o'clock ng gabi. O magna 9 o'clock na nga pala tayo ngayong gabi. Nararamdaman kasi natin talaga yung dikit ng labang ito na parang unti-unti talagang nagigets na rin ng Team Liquid kung paano sila magre-responde dito sa ginagawa ng Falcons AP Bren. And ito na yung moment ni Benny. Oo. Ito na yung moment niya na kaya na niyang mambigla, mamburst ng mga saku-saku. Kahit sino no kanina yung damage niya against Ogwen. Oo. Napakaray na lang talaga nung moment na yun. Feeling ko i-delay nila yung next na Lord. Dahil aantay nila yung mga immortalities. Oo. So si Sanford dito, nag-build na Athena Shield.
medyo mahirap ngayon para sa FCAP kasi dalawang burst yung kailangan nilang kaharapin Oo. against sa TLPH. Oo, feeling ko kung ikaw si Kyle, hindi ka na rin masyadong magiging matapang na sumugod doon sa likod kay Benny QT na kanina pa matipid gumamit ng kanyang Order of Brilliance. Tsaka kasi kapag ka natamaan ka man lang kahit nang sabihin natin isang sago, tapos isang lahat ng mini pathway din dito ni Benny QT. Parang ang sakit-sakit na rin doon isipin para rito kay Kyle TZ. So nagiging maingat na rin paunti-unti ang Falcons AP Brand kasi kahit ano namang sabihin natin, majority ng control ay nasa kamay pa rin naman nila in terms of yung nakikita nating kamapahan. Pero nag-iba na rin yung yung timpla rito ni JP. Kanina pa siya nagmamatapang na sugod, Lotus Pathway gameplay kapag ka nakakita siya ng oportunidad. Eto na yun guys, sa mga nanonood ngayon, sa mga streamers, ito na yung mga kailangang huminga ng malalim. Dahil pagkaganto ang posisyon ng dalawang teams, alam mo na magiging grabe yung next na team fight. Kaya mas pipiliin muna nila Oo. na hindi ituloy yung Lord. Oh, tsaka sabi ata ni Carl TZ dito ay kailangan muna nilang double check yung kanilang purple buff. Magandang pagkakagamit doon ng Magic Sentry. Nasilip yata ng kaunti doon si Ogwen. Pero ayun, nakuha naman na dito ni Carl TZ yung kanyang purple buff. Kaso yun nga isa sa mga problema ngayon ng TLBH, wala pang flicker si Sanford. Nagamit siya kani-kanina lang at alam yun ng Falcons AP Bren. So may kaunti silang ideya rito at kailangan kung yun at yun lang yung resources lang ang magiging usapan natin dito. Tsaka hindi ko Sakit sa ulo! Hindi ko may paliwanag yung mga pinupunta ni Owen dito parang kabilaan yung mga plano nila. Parang iba yata, parang gusto yata nilang sirain muna. Oo. Or i-flow yung Bingil Wave sa may top lane para ma-force yung ilan sa mga players ng TLPH na depensahan muna yung top lane. Kung sino kaya ang tatargetin. Okay. Sino ang maaatasang mag-clear at dumepensa nito? Kasi sabi yata ni JP, wala dito. Hindi ko makita kung nasan sina Owen. Well, kanina pa naman hindi, pero parang mas nagiging tago ngayon yung mga members ng Falcons AP Bread. Napakahirap nito kapag nahuli nila doon si Carl TZ. Parang nakakaramdam din yata si Carlito. No? Parang iniisip nila kung ano yung naiisip nung kalaban nila. Ganito ba yung gagawin ko sa gantong sitwasyon? Oo. Ay, parang masisira dito nila Kyle TZ. Uy! Nakabitan dito si Kyle TZ. Oh my gosh! At sa dinami-dami na matatarget dito ng TLPH at makukuha si Kyle TZ pa. So mukhang ito na yata para sa TLPH para simulan at kuhanin yung Lord. Tumatalon-talon na si Mima! At i-burst na nga ito ni Benny QT. Alam naman natin ang kapasidad ng isang lunok pagdating sa Lord Objective. Sa Ziploc Kill yata yung gusto nilang isunod! Pero ginamit niya yung Winter Crown niya doon. Meron din siya Immortality para nag-buy time beside the F-Gap. So mapapauwi ngayon si JP. Ginamit niya yung Order of Brilliance para dito kay Benny QT. Habang nandun sa taas si Super Marco. Hinahanap dito na TLPH kung nasa si Super Marco at si Sanji nag-clear. Naming yung wave. Kakaibang MLBB na to. Kakaibang mechanics yung nakikita natin. At mawawala ng immortality si Sanford. Pigilan mo sila humabol sa akin, 4D! Mukhang may ibang plano dito! Netong si Sanji! Pero hanggang saan siya dadalhin itong plano niya dahil mukhang makakahabol na rin ang ibang mga miyembro ng Falcons AP Bread! Winter Traction kaso nandun si Ogen! May flicker pa! May flicker pa! Nagtayo na sariling ice skating rink. Si Sanji, nung time na yon makakatakas pa pero 58 seconds bago mabuhay dito si Sanford. Nakablaw lahat ng mga minion wave dun sa ibaba. Okay. At kailangan dumapensa ngayon ng TLPH. Again, meron silang Lord. Meron silang bibit-bitin na Lord. Tumitili na ang ating mga kasama sa MPL Arena! Hindi na rin namin maipaliwanag kung ano itong nadarama! Tama, Shaira. Basta! Hindi pa tapos! 27 minutes! Ang ating laban hindi pa tapos! Oo, pag ayaw natin matapos, pwede naman mag-pause. Eto na, kanya-kanya sigaw para sa ating mga MPL fans. Glorious Pathway, merong slow dito against FK, pero parang itutuloy nila. Nahanap si Sanji dun sa likod, pero merong immortality yan. Susunod na rin yung Lord. Saan pa talaga ako dediretso? Ang papasok na rin dito si Carl, TZ, at si Few. Hindi tatamaan ang Shadow doon, hindi tatamaan mga Shuriken, at madidebensahan sa gitna ng Land of Dawn, yung Lord. Another game extended para sa TLPH at FCAP. Gitnang-gitna talaga! Pinagbawalan lumagpas yung Lord doon sa mapa ng F-Cup! At mukhang hindi pa tayo makakakita ng mga ending dito sa 28-minute game natin. Kapit na lang ulit para sa magkabilaang kupunan. 78 seconds bago ang susunod na Lord. Pero grabe, isipin mo yon 28 minutes tayo, kumpleto pa rin yung tore dun sa bottom lane ng F-Cup. Alam mo yung mga gantong mahahabang game, parang pag tumanda yung mga players natin, sila na rin yung ninong. Oo nga. Ganon na sila kaklose ngayon. Ganon na nila kakilala yung isa't isa. Sinabi kasi natin parang bitin ang best of 3 dito sa kaganapan Oo. natin. Dinaan na lang nila sa long game. O, feeling ko habang nangyayari yung game na to, parang, sabi ko na dapat ano eh. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Pero tingnan natin kung ano ang tibok
ng puso ng ating mga teams. Ang tibok ay kalmahan muna natin. Okay, sige na. Okay, uupo muna tayo. Dahil hindi na natin kinakaya ang mga nangyayari dito so far. Sa ngayon ay hindi pa naman pumipili o naghanap ng kahit anong magiging laban ang Falcons AP Bren and Team Liquid. Pero ang ganda nito for Falcons AP Bren kasi at least hindi nila masyadong inaalala talaga yung waves. Sila yung okay lang talaga. Paulit na naman to eh. Makakababad lang sila dito. Ay, ito, ngayon pa lang, nakaporma na sila sa ating Lord Objective. Pero for Team Liquid, susunod pa lang sila. Unti-untiin pa nila. Ate, mahirap nang patayin yung mga minion. Oo. Kaya siguro lagi ding pinapa-flow yung minion kasi pagka kumapal medyo mahihirapan at pag natalo sa teamfight, nahihirapan nga yung dedepensa. Uy, At nahihirapan na rin yung Lord. Uy, iba yung plano. Ano na ba talaga? Iba yung plano ni Sanford at ni Cartesi dito ah. Oo nga, parang pinapakiramdaman din Uy. ni KLTC. Naku, pero si Ogwen din nandito. Naku, ay, hindi ko alam kung magkikita-kita sila dyan. Pero grabing pakiramdaman to, guys. Okay. Walang lumalabas. Kanya-kanya na tong pataasan ng pride. Ay! Teka! No. Pride! Ano? Pride ang nakasalalay. Akala ko chicken. Hindi ko na, kailangan na natin. Kailangan na natin tawagin na lahat ng mga pwede tawagin. Oo. Kung isa kang parte ng mga sumusuporta sa TLPH, kailangan na natin ipakita lahat ng suporta. Ganon Wow. din sa parte ng mga bees. This game, Sa sobrang haba, Oo. hindi na natin nabasa. ano na niya, binrake na niya yung record natin. This is the longest game. Oh, wow, this is the longest game. Congrats to us. Grabe! Grabe! 31 minutes para dito sa ating game. Pwede naman maging 40 minutes? Pwede naman eh, bakit 50? Oo. Pwede pa naman. Pwede din para history, 1 hour. Oo, di ba? Okay yun eh. Kung gustong patagalin ng mga Titans natin, di naman kami tatanggi dyan. Hindi daw best of 7 eh. Gawin nating 1 hour yung laban. Pero ito na yata nararamdaman na natin nagkabilihan na ng mga potion. Uy! Yun na, bumili na sila ng potion. Hindi ko na kinakaya. Hindi ko na alam. Hindi ko na kinakaya, legit. Sa totoo lang guys, yung mga Oo. gantong 32 minutes, 30 Oy! minutes, hindi mo na talaga alam kung pwede mangyari. Meron pang terrify, ginamit na nga yung revitalize. O, di ba? O, di ba? Wala pa rin nangyari. Wala pa rin. Nagamit pa rin yung mga skills. Hindi na force out ang kahit ano paman. Bukod sa revitalize dito, netong si JP, up pa lahat din ng mga ultimates. Grabe, tinalo na talaga nito yung Omega versus FCAPS 24-minute game, 32 minutes and counting na tayo. Grabe yung lundag. Oh. From 24 to 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede na lang tayo magbilang yata bago may mangyari ulit dito eh. Pero Ano na to eh? Ito na yung mga game na okay, nagkabili ng immortality, may sarili-sarili mga potion. Yes. Pero we have to take note for FCAP, hindi pa nasisira yung mga torre nila doon sa isang lane. oo, yun nga Parang eh. ito yung sa school, yung papa-fall in line. Naka-fall in line pa. Yung mga torre dito ng TLPH. Nakakapit pa rin doon sa top lane talaga Ay. si KLTC tsaka si Ogwen. Oo, nakapwesto rin si Ogwen ng maganda-ganda. Pero sa ngayon sabi nila si Fiona lang yata yung gusto nilang unahin muna. Flicker forced out para kay Kapitan. Deadly talaga yung grass pack at tumama. Si Flap TC dito, naka-front. Si Ogwen naka-ready din ang kanyang kalasag. Naka-flow yung minion wave doon sa may top lane. Sabi na, POV ng Lord, awa na lang talaga. Ano na ba? Ano na ba? Kasi kanina pa natin nakikita itong tansyahan na to sa pagitan ng Team Liquid at ng Falcons AP Bren. Ito na ni Jeep. Force Sinisino Lord na yata nila yung Lord Objective. Sige, maganda-ganda kanya nagiging pagkakapwesto at forma. Hindi muna lalapit ang ibang mga miyembro. Ay, Pero teka lang. Parang bait pa din. Oo. Parang bait pa din. Ate Brigida. Ay! Okay, ito na, ilabag yung Glorious Pathway. Makakadash away si Ogwen at magdadash away din yung mga players. Nagamit by the way yung Summon Force. May Winter Crown na gagamitin dito si Sanji. So, pinapagamit lang nila yung mga resources. Walang flicker kay Sanford. Wala rin revitalize for JP. At mukhang makakabalik in a few seconds or mga 50 pa naman yung flicker na nagamit at nagasta ni Few kanina. So, hindi pa rin magko-commit ang dalawang teams natin. Pwera na lang yata ngayon kasi maganda-ganda yung mga nakuhang resources doon ng Falcons AP Bren. Pero nakabalik na rin dito ay yung dalawang fronta ng Team Liquid. Ito na yung ating mga fans sa MPL Arena. Ayun na. Literal, sinisigaw na nila lahat. Andun Kasi si Nina. napaka-intense na! Eto na, habang nangyayari yan, meron ding laban dito yung mga community leaders natin. Mawalan dito ng mga ibang resources. Si Flap DC na figure out na, pero napakaganda maglatag doon ng Bridget Laser. JP ay mamamatay. 81 seconds bago mabuhay si JP. Kaya naman FCAP, sisimulan dito yung Lord. Mawawalan sila ng mga taga-tayo, taga-check dito sa Lord Objective natin. Napakalaking kawalan ngayon na isa sa mga major frontlines nila ay namala muna for 60 seconds. 1 minuto pa muna siya hanggang sa makakabalik siya. Dalawang assassins, dalawang junglers, magkakatakbo din doon sa bandang itaas. Pero hindi magsabayan yata, naiwasan yung Hugi Shadow King! Sa place, pero nakabili dito si
TC na immortality. It's gonna be shut down para dito kay Kyle TC. Finors niya, tinimingan niya. Natuto siya dun sa nangyari kanina. F-Cam makakakuha ng ating 35-minute Lord. Napakakunat na nito! Mahirap depensahan ang nagbabantang Lord na nasa kamay ng Falcons AP Bren. Tingnan natin kung madedepensahan ba. May immortality si Kyle TC at si Ogwen. At napakaganda dito na minion flow na ginagawa ng F-Cap pero sa bottom lane, mid lane, and top lane. Nailatag na. Kyle TC dito halos aaray na. Pero parang madedepensahan pa yata pero parang hindi na yata. Dahil